Sandali. Magsaserve lang ako ng wine. Sige, ako na. Maganda kayo. Matatapos na target. Hunter 2, i-check mo ulit yung security area. Area clear. Hunter 1, doon sa unit. Get ready to charge. Hunter 2, ready. Hunter 1, ready. Pabira, ayusin mo yan. Yes, sir. Ready na ako. Bakit yung gate na? Sandali, meron kami nakitang babaeng hostage. Bilisan mo, wala akong makita. Hunter 2 to Hunter 1. Oo, nandito na yung target. I repeat. Nandito na yung target. Akin na yung order. Cool ka pala sa... Pag hinayaan natin sila sa red zone, baka wala ang mga yan. Oo. Si Hunter 2 ito. Kailangan ko na yung order. Huminahon kayo. Yun ang order. Yes, I, sir. Bilis, nakakalata na. Pupuntahan na nila yung target. Wala mo nakikilos, may hostage sila. Papunta na ako dyan. Good. Huwag kayong kikilos. I-rescue nyo muna yung babae. Sino na yung babae, ba? Wala naman ako nakikitang hostage eh. Oo, tama. Walang gagalaw! Nitong kahong kanina umaga. Sa tingin ko, nirape muna ng mga suspect itong biktima bago nila patayin. Sir. Huwag muna kayo magpapalabas. Gusto ko silang kausapin lahat. Yes, sir. Kamusta naman ang iyong negosyo? Ito. Kandalo ko rito.
Bakit hindi mo na lang ako inintay? Gusto mo ako maglakad na ng kayapak? Traffic kasi, pre. Tama na! Puro ka naman na excuse eh! Excuse me po, pwede ba kayong picturean? O, isa pa ha? Kumusta yung bagong album mo? Walang balita sa'yo ah. Naghahanda ka ba para sa bagong album mo? Okay naman. Naghahanap pa kasi ako ngayon ng bagong studio para sa kanya. At saka gusto kong baguhin yung image niya para naman new look siya. Ah, Napaka-sweet nyo naman. May mga pasabog ba kayo tulad ng ibang mag-partner? Oo. Gusto naming malaman. Grabe, ilang buwan pa lang naman kami magkasama ni Si eh. Maring, Sorry po, sir. Sorry po. ano ka ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Sandali lang. Hello? Wendy, sandali lang. Minahon ako! Tignan mo nga yung mukha ko! Tignan mo nga ako! Ayan, puro pa sana! Sabihin mo sa akin kung nasa sining! Hindi ko siya nakita. Mula nung nag-break kami. Wisit ka! Huwag ka namang sinungaling! Tawagan mo siya sa phone mo! Tawagan mo! 2 months na kaming hindi nag-uusap. Malandi siya, grabe! Ang landi-landi! Hello, Ning! Pambihira naman eh! Ayaw sagutin! Wisit ka, Ning! Tama na, Wendy! Tama na! Napakalandi mo! Tumigil ka na, Wendy! Wisit ka talaga! Ano ba? Tama na! Ano ba? Ano ba kasi, nangyari kay Ning? may ninakaw siya doon kay ex. Ako pinagbibintangan. Tapos may pumunta sa akin. Tapos sinapak na lang ako. Binalaan nila ako. Kapag hindi ko daw nailabas si Ning, papatayin nila ako. Diyos ko po, papatayin nila ako. Diyos ko po, si... Ay, yung mga tao ni ex, nandiyan sila. Nasundan nila ako.
Paano na yan? Dito ka lang. Ay! Ay! Teka lang! Saan ka pupunta si? Bumalik ka rito! Oy, ito na siguro. Teka, sigurado ka bang dyan? Oo, dyan nga, 408. Sige. Anong kailangan niya? Dadalawin ko lang yung kapatid ko. Wala po yata dyan. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Nakalak po. Kailan kaya sa babalik? Hindi ko po alam. Sino po ba kayo? Sasabihin ko na lang pagbalik niya. Grabe, at sa isa nung Oo kanina. nga eh. Uy! Eh, hindi, ayos lang. Babalik na lang kami. Tara. Good morning po, sir. Si X Fargo ay isang taong kilalang-kilala natin. Ilang taon na rin natin siyang hinahanap. Siya ang naging daan natin para mapasalit tayo sa isang napakalaking corruption case. Kaya ako naman ito nasabi sa inyo ngayon. Hindi dahil hindi nyo alam, kundi para sabihing mahirap ang kasong hinaharap natin. Ang departamento natin na siyang may napakagandang pangalan na DSI ay dapat maging maingat sa lahat ng mga ginagawang assignment para naman bigyan tayo ng parangal sa ating mga special investigation. Wala akong pakialam kung anong tingin ng tao sa atin. Ang mahalaga sa akin, don't stop investigating. Huwag kayong titigil na mag-imbestiga. Tandaan niyan. Lalong-lalo na huwag kayong titigil kung walang sapat na dahilan. Wala ba talaga babae doon sa nangyaring krimen? Batay sa pag-iimbestiga, wala talaga. Akala mo lang pala babae. Kaya siguro ipinatigil mo ng operasyon. Yung bang dahilan mo, Garnot? Opo. Kahit na nakita ng buong team mo na wala talagang hostage, natahimik ka. Dahil ba wala ka namang ebidensya sa nakita mo? Dahil sa ginawa niya, ipapasa ko ang kasong ito kay Panuwat para matuloy ang operasyon. Nagkakaintindihan ba tayo, Panuwat? Opo, sir. May gusto pa ba kayong malaman? Kung ganoon, magtrabaho na tayo. Sir, ito po yung kailangan niyo pirmahan. Aalis na din po ako, sir. Garnot, sadali lang.
Pambihira ka naman. Nagulat ako sa ginawa mo. Simula pa noon, maganda naman ang record mo eh. At sa lahat ng mga staff, malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi ko maintindihan kung anong problema mo. Ang operasyon na to, malaki ang ginawang conflict dito sa opisina. Wala akong may sagot sa mga tinatanong nila sa akin. Naiintindihan ko po. Ay. O sige. Ayusin mo ang kasong ito para sa akin, ha? Hindi ito ordinaryo. Kinakailangan ng kasong yan ng espesyal na atensyon. Excuse me. O, Nietzsche, nandiyan ka pala. Hindi ko na siya ipakikilala. Nagkasama na kayo noon sa trabaho, hindi ba? Nakita mo na ba yung binigay kong dokumento? Opo, sir. Nakita mo ba yung taling yan? Yan tali sa katawan ng babaeng biktima. Parang sa monghiya. Ayon sa balita, nasa mga 16 to 18 years old na yung naging biktima. Walang nakitang ebidensya para makilala siya. Sabi din sa balita, pinatay siya 2 to 3 days bago siya matagpuan. May iniisip ka ba? Wala naman. Kung nabubuhay lang sana yung kapatid ko, siguro kasing edad niya yun. Hindi ko alam na meron ka palang kapatid. 10 taon siya nung nalunod siya. Sa harap ko. Pasensya ka na. Tigisa kayo. Chief, naniniwala ba kayo sa kaluluwa? Bakit? Kasi po nung itinigil niyo yung operasyon natin, akala namin hindi namin nakita yung nakita niyo eh. Pero Chief, totoo po talaga. Parang yung nakita niyo po nung nakaraan, baka patay na po yun na gustong tumulong sa kaso natin. Hindi ako naniniwala. Wala pa, pero may mga nakuha na akong sample. Kailangang i-analyze muna to sa lab. Galingan nyo, ha? Itong kasong itong pinakabrutal na kasong nakita ko dito sa lugar namin, eh. Parang kasangkot nga dito sa monasteryo. Sabi ng commander, hanapin namin yung killer. Sigurado akong may kasabot na monge dito. Ipaubayan mo sa akin yung kaso. Ako nang bahalang tumapos. Hindi na dapat magpatulong sa DSI. Sa tingin nyo, sino ang suspect? Matagal ang pag-iimbestiga. Pero kahit na, mabagal ka pa rin kesa sa akin. Hindi ka pamilyar. Hindi mo kilala mga tao dito. Tama ka. Hindi ko kaya magtrabaho dito at ganun ka din naman. O ngayon, tatanungin kita, Inspector. Sige, ano yun? Nung bumagsak ang World Trade Center noong 9/11, kasalanan din ba ng mga Amerikano yon? Batay sa nai-report sa amin, napag-alaman namin na wala namang taong nawala sa Chiang Mai o sa mga kalapit-bahay nito noong nakaraang buwan. Siguro taga-ibang lugar yung biktima. Sa tingin nyo, issue pa din ba mga tao? Nga mo ang suspect dito, hindi niya ilalagay ang bangkay sa likod ng templo kasi makikita ng pulis. Oo nga, eh.
Sana sinunog na lang nung suspect yung bangkay. At kung Monghe nga talaga ang pumatay doon, hindi niya gagamitin ang damit niya para itali sa biktima. Kasi magiging ebidensya sa mga pulis yun. Parang ang investigador kung kumilos, alam mo yun? Bakit? Takot kami malaman ako tungkol sa'yo? Niloloko mo ako, no? Sandali pala nagiging tayo, ah! Hindi kita niloloko. Tulad nga ng sabi ko, wala na nga si Ning. Balita ko may umahunting na mafia sa kanya. Nanganganib siya, alam mo ba yun? Eh ano naman? Break na kayong dalawa, di ba? Wala ka na dapat pakialam sa kanya. Kaya bakit mo pa siya iniintindi? Tigilan mo nga ako ha, kaibigan ko pa rin siya. Ulila na siya, wala na siyang kamag-anak. Pero ikaw si, dapat mo siyang tulungan. Yun ba ang gusto mo sabihin sa akin, ha? Sa kotse nga tayo mag-usap. Yun eh. Mahal mo pa nga si Nancy. Okay. Tapos na tayo. Ayoko na. Ayoko na. Yung album nga pala. Kalimutan mo na rin yun. Teka, huwag ka naman ganyan. Umalis ka dyan sa kotse ko. Huminahon ka nga. Alis dyan! Pray! Pray! Ano ba? Tigilan nyo nga yan! Tigilan nyo! Guard! Yung kotse ko, nakita mo ba? Guard! Nakita mo yung kotse ko? Doon nakapark. Yung pula po ba? Hindi, yung green ng kotse ko. Di ba ginamit niyo po yun nung nakaraan, ha? Matagal ko na pong hindi nakikita yung kotse niyo. Pula yung gamit niyo kahapon, eh. Sa girlfriend ko. Kalimutan mo na yan. Pula yung gamit kong kotse. Dapat nandyan lang yung green. Dapat dyan lang lagi nakapark eh. Nasaan na nga yun? Sir, sigurado po ba kayo na hindi niyo po naiwan sa bar? Ano ba problema mo? Loko ka! Kotse ko yun eh! Ha? Paano kayo iwan? Bakit ko nga nakalimutan? Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya, eh. Visit! Visit! Oh, kumusta? Yung kaliwang side ng ulo niya, pinalo ng kung ano, kaya may tama yung bungo niya. Ma-identify mo ba kung anong klaseng bagay? Hindi ako sigurado eh. Pero parang matulis na bagay. Parang hindi naman masyadong mabigat. Hindi metal eh. Tingnan mo, matindi ang tama niya. Siguro pinalo siya ng maraming beses mula sa harapan niya. Hindi mahirap alamin ang kaso niya. Mas mahirap alamin kung sino ang babaeng yan. At mas mahirap alamin kung sino pumatay sa kanya. Hello, Tonglor Police Station. Opo. Sige. Huwag kang mag-alala. Medyo matagal ang proseso ng kaso mo, pero sigurado kaming may babalik ang kotse mo. Salamat po. Para sa'yo lang ang tone na yan, Ning.
Kamusta dyan? Tingnan mo to. Nabulok na yung sugat niya. Hindi yon. Ayon sa investigasyon ko, merong tattoo yung balat. Dahil sa moisture at higpit ng pagkakatali, kaya dumikit yung tattoo sa tali. Pero hindi ko ma-figure out kung ano to. Kung anong nakalagay. Medyo matatagal ang makita ang resulta dahil yung ibang part ng tattoo hindi maintindihan. Ang mahirap pa dito, medyo nabulok na yung laman. Nabulok na din yung tali. Kaya mahirap na i-decode. Puro kayo mahirap ah! Huminahon ka lang, Garnond. Bigyan na lang natin sila ng panahon. Siguro dapat magpahinga ka muna. Ako na lang munang bahala dito. Ayoko muna magpahinga. Gusto kong malaman kung sinong pumatay sa biktima. Pero 2 araw ka nang hindi natutulog. Huwag mong unahin ang hustisya kung ikasasama ng katawan mo. Pasensya ka na. Naging emosyonal ako. Ayoko lang pumalpak ulit. Huwag mong gamitin ang nakaraan para manghusga. Alam kong iniisip mo. Alam kong nararamdaman mo. Maniwala ka. Yung kapatid mong babae, hindi ka niya sinisisi. Dahil hindi mo siya nailigtas.
kanan. Tapos kumuha ka ng elliptical force. Ang problema, Wala po, sir. kumuha ka nga ng linya doon sa gitna. Tapos 2 linya pa ulit doon sa bandang kaliwa at kanan. Ang espada, hindi ba sa inyo ng mga tarot? Ibig sabihin, hirap, laban at gulo. Paano nyo nalaman yung figure na yan? Ano ba? Bitiwan mo ako! Teka, alam mo ba? Meron mga humahanting sa akin ngayon, tapos isinama mo pa ako? Kung di ka sumama, paano ko naman siya makikilala? Ano bang gusto mo? Alam mo bang mafia si X? Paano mo naman siya matatalo? Mag-isa ka lang! Isa pa! Hindi ba break na naman kayong dalawa ni Ning? Wendy! Hindi ka ba nag-aalala para sa kaibigan mo, ha? Sa akin walang nag-aalala! Yang si Ning, ang may kagagawa ng gulong ito! Pero kailangan ko rin iligtas sa sarili ko! Bakit kailangan nilang guluhin ang buhay ko? Hello po. Hi, Mrs. Red. Ang kulit mo kasi! Anong problema? Wala naman. Mauna na kayo. Tara. Chief, may report sa babaeng tsulada ang pangalan. Ang nickname, Meow. May tattoo siya na nag-match sa figure. Nung isa taon po final yung report, ito yung record niya. Tingnan mo to. Cute. Tawagan mo ako pag nakita mo siya. Hi, Poon. Kumusta? Okay ka lang ba? Cute niya, no? Eto number ko. Pinigay mo na sa akin to, nakalimutan mo? Ngayon ko lang nakita dito yan. Sino ba yan? Kilala mo ba siya? Maglalaro ka? O internet? MSN o magka-camfrag? Hindi. Ah, o baka may susunduin kang anak. Excuse me. Meron ba sa inyo nakakakilala kay Tsulada? Mas kilalang Meow? Wala, hindi ko kilala. May tattoo din si Meow katulad ng sayo. Ano sir, kumusta? Buhay pa si Meow. Ibig sabihin, hindi siya yung patay? Pero parang kakaibang lugar na to. Hindi lang yung si Meow ang may ganong tato. Lahat ng babae doon sa shop may ganong tato din. Palagay ko, parang simbolo yun ng isang gang.
Paobserbahan mo kay Jeep. Gusto kong malaman ang ginagawa nila araw-araw. Opo, sir. Sa ilalim ng balat niya, may mga bakas ng pagkasira. Pero dahil matagal nang naka-expose yung katawan niya, hindi namin ma-identify yung ibang sira. Tulad nung tama sa bungo niya. Ram, teka nga. Bakit? Narinig mo na ba yung kasabihan na the more you get to know, the more you get lost. Finally, you find it next to you. Ram, pakicheck mo nga yung details ng merchandise box na to. Sige. Binili ang TV na yan noong September. Installment gamit ang credit card. Ang card owner ay si Mr. Juan Dej Congyen. Itong picture. Sige, isan mo sa akin. Sa Land Pro 71 tayo. Walang yakap, Meow. Ano na? Ha? Meow, huwag ka magtitiwala. Kung talagang pulis nga siya. Pareho tayong mabubulok sa kulungan yan, no? Teka, wag mo na akong tatawagan. Mag-out of town ako. Buisit. Ano ba naman kasi nangyayari ngayon eh? Bakit ba nila ako hinahanap? Ay nako, ay pamakisama nito! Pamihira naman. Bakit ang bagal nito? Ay! Wala akong kilalang babae na Meow ang pangalan. Nagmamadali ako kasi mag-out of town ako. Hinihintay na ako ng mga sisters ko. Kaya huwag mo na akong kausapin pa. Magtatrabaho ka ba o maglilibang lang? Pareho. Pagka na-makeupan ko na yung mga artista, saka lang ako pwedeng pumetiks-petiks. Hindi ka pala bugaw? Hindi ako bugaw, no? Wala pa ako alam dyan. So, hindi mo talaga kilala si Meow? Opo, hindi nga. Marunong po akong makisama. Hindi po ako sinungaling. Meow! Nako hindi ko po kilala mga yan. Binibenta nila ang sarili nila. May agency sila pero minsan direkta lang. Ilabas mo sila. Okay, so hindi mo sila kilala. Alam mo yung box ng TV na yan? Ini-indicate ng barcode na ikaw yung bumili ng TV. Sigurado ba kayong tama na kuha niyo impormasyon? Alam mo ba kung saan namin nakuha yan? May killer na nagtago ng bangkay ng babaeng merong tato tulad ng kay Meow. Wala akong kasalanan sa pagkapatayin niya. Huwag niyo ako papatayin tulad niya. Magsasalita na ako pero tulungan niyo ako. So, isa sining sa mga babae mo? Opo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ninakaw niya kay X. X? Opo, kay X. Yung may-ari ng Fargo. Okay. Ngayon magkwento ka na sa akin ng lahat ng nalalaman mo tungkol kay Ning. Magandang gabi. Magtatanong sana kami tungkol sa room for rent. Sabi na sir, bumalik na lang po kayo bukas. Wala bang pwedeng mapakita sa amin ng mga kwarto nyo? Wala nang tao dito. Baka naman meron kang susi ng kwarto dyan.
Mukhang nalugi ah. Master ko po. Oy, kumusta, Teddy? Pare ko, toast tayo, pare. Oy, si. Problema mo. Enjoy ka, nasa gimgang ka. Gusto mo sumali sa amin maglaro ng pool? Tara! Kaya ganyan, di ba? Okay ka lang? Sige. Ba nandito sa kasama? Sa araw nakita ko siya. Di ba? Alam mo niya siya? Hello? Si! Tol! Si Ning! Patay na si Ning! Si! Ha? Chinay ko ng ID center. Kininga yung telepono at SIM. Ibig sabihin, hindi talaga ito ninakaw. Pero nakatago yung sa ilalim na upuan. Ano kaya ang kailangan ni ex Kining? Chief, mabuti pa, tignan mo ito. Lahat ng clips na yan, sinend via Bluetooth. Mula sa number na to. Ibig sabihin, ninakaw ni Ning yan. Isa sang psycho, walang yato. Mahilig siya mag-video ng mga babae nakasex niya. Ibig sabihin, mahilig din siya mag-dominate. Siguro, may inferiority complex si lalaki. O egotistical narcissism. Kaya gumagamit siya ng ibang tao. Sandali lang, tignan niyo pa to. Kung meron kayo mga contact na politician at mag-franchise ng mga beer, Alam ko, si ex lang makakagawa ng video clip na yan. Para makapang-blackmail siya ng tao. Importante sa kanya mga yan. Dahil magagamit niya yan sa hinaharap. Pero nung ninako to sa kanya, siguro nakurious yung babae. Kaya nung nakita niya yung clip, hinako niya to. Pero nalaman to ni ex. At dahil kumalat yung video niya, nasira ang reputasyon niya. Ang importante niya, makita na natin ang clip niya. Sabihan niyo si attorney mag-issue ng warrant of arrest. Wala na siyang kawala ngayon. Nakita niyo ba yung foreigner na kasama niya? Ayan, siya ang tycoon sa shipping business ng Asia. Si David Chow. Tama. Siya ang palm greaser ng lahat ng mga politician sa mga bansa sa Asia. Hunter 1 to all units. Huliin niyo yung target. Hunter 2, copy! Hunter 1, copy! Yes. Boss, ingat! Sir! Huwag ka nang umiti dyan. Alam ko naman takot na takot ka na ngayon eh. Hello, Sri Sawan Hospital po.
i-press ang extension number na gusto niyong tawagan. O di kaya ay i-press ang 0 para makausap ang aming operator. Kita na lang ni Ning ang kamag-anak niya. Pero nung namatay ang tita niya, nagsama na kami. Gaano na ba kayo katagal? Two years. Hindi ka ba natatakot na makasuhan ng pedophilia? Pag-ibig yun eh. Hahamakin ng pag-ibig ng lahat. Grabe ang pagmamahal niya sa akin. Ako ang kuya niya, kapatid, at lover niya. Kung hindi ako yun, hindi ko maisip kung ano siya. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na nag-iisa sa mundo. Pero nakipag-iwalay ka sa kanya. Hindi ko na kaya eh. Ayoko na suportahan niya ako. So alam mo sumasideline siya bilang call girl? Nung huli na lang. Yun ang dahilan kung bakit ako break. Sa tingin ko yun talaga ang dahilan mo. O may iba ka pang dahilan? Ano bang ninakaw niya sa kanila? Bakit hindi siya pinatay? Huwag kang mag-alala. Tama na ang mga ebidensyang nakuha namin para sa ustisya ng girlfriend mo. Merong isang bagay na dapat mong aminin sa akin. Alam mo ba kung anong pinaka-importanteng batas sa kalikasan? Yun ay kapag nagsama ang dalawang hayop. Kung sino mas matibay, siyang natitira. So sa tingin mo ikaw matitira? Hindi. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako inaresto kanina eh. Ganito na lang. Pakawalan mo ako dito, tapos susuportahan kita kung anong gusto mo. Kung sa tingin mo na hinuli kita dahil doon sa stadium, mali ka. Mali ka. Sining yan? Ang babaeng hinahanap mo? Mr. X. Ano? Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Totoo, babae ko siya. Pero wala akong dahilan para patayin siya. May mga tao ka naghanap sa kanya. Anong dahilan? Alam mo, inimbita ko siya para mag-dinner. Kailangan ko pa bang ipaalam sa DSI yun? Hindi kaya dahil ninakaw niya yung secret video clip mo?
Bukod sa ginawa mo sa stadium dati, nagkaroon ka patuloy ng kaso ng murder. Kaya marami tayong pag-uusapan. Bakit ba? Alis! Lumayo ka sa akin! Ray! Sandali lang! Ray! Bakit ba ayaw mong kausapin ako? Aray! Biniwan mo ako! Ray! Ano ba? Ray! 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 Patay na si Ning! Ray! Kausapin mo naman ako! Sige na! Kausapin mo naman ako! Umalis ka na! Sandali! Mag-usap naman tayo! Sandali! Sandali! Ano ba? Kausapin mo ako! Ray! Kausapin mo naman ako! Kausapin mo ako! Sige na! Nakikiusap ako! Sandali! Ray! Ipinapatay mo sa tauhan mo si Ning, tama? Hindi. Saan mong tauhan mong patayin siya, tama? Hindi rin. Yung heart wave niya, nire-check yun sa graph, wala naman unusual na nakita. Nagasabi siya ng totoo. Imposible yan. Paano siya hindi naging involved sa kaso? Pero yun ang sinasabi sa graph. Sigurado ka ba reliable yung machine nyo? Siyempre naman. Nung tinanong ko siya tungkol doon sa political case, yun ang sinungaling. Dahil lumabas ito sa graph. Kaya nga, naniniwala ako na wala siyang kinalaman dyan kay Ning. Hanggang kailan nyo ba ako balak ikulong? Ito nang huling tabako meron ako. Ibili nyo pa ako ng isang ha? Oh, kumusta na? Tinanggi niyang pinatay niya si Ning. Pati yung lie detector, pinagtatakpan siya. Garnond, alam mo, dapat hindi ka pabigla-bigla. Mas mabuti yung bago ka kumilos. Pag-isipan mo muna ang mga bagay. Licha, ano bang ibig mo sabihin? Ang sinasabi ko, dahil matagal mo nang hinahanap yang si X, kapag merong nangyari na pwede siyang paghinalaan, papasok sa isip mo na siya agad ang may kasalanan. Licha, pulis ako, hindi ba? Hindi ako nanguhula lang. Pero minsan nanguhula ka rin, di ba? Naalala mo yung tattoo? Coincidence naman yun. May mga hindi ka pinaniniwalaan, pero hindi ibig sabihin hindi totoo. May papakita ko sa'yo. Ito yung mga pictures. Pictures ng mga biktima sa department. Yung may mga red mark. Nakakuha ko ng clue sa katawan at nasolve ang kaso. Ano naman yung may asterisk? Yan yung mga kaso na wala akong nakitang kahit anong ebidensya. Hindi nagtagal. Na-solve din ang mga yan. Anong ibig mo sabihin? Garnond, sa abroad ka pa naman nag-aral. Kaya dapat alam mo na lahat ng mga detective noon, pati na rin mga detective ngayon, meron mga special assistant. Ang mga kaluluwa ng biktima. Ano ka? Hindi pa ako tapos. Hindi ko naman sinasabing i-give up mo yung idea mo. Ang sa akin lang naman, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay laging yun na ang katotohanan. Kung gano'n sinasabi mo hindi nga si X ang killer. Hindi naman talaga killer si X dahil hindi siya mismong pumatay. Sa tingin ko nga, hindi niya inisip na patayin yung babae o kaya ay mag-utos ng papatay. Paano mo naisip yan? Naramdaman ko lang.
Ang totoo niyan, alam ko may nararamdaman ka din. May nararamdaman ka sa simula pa lang. Nung umpisa ng kaso, gamitin mo yung nararamdaman mo. Gamitin mo kung anong sinasabi sa'yo ng kaluluwa. Kung may gusto sabihin ng mga kaluluwa sa atin, bakit ayaw niyo sabihin kung sino talaga ang killer? Ebidensya ang kailangan natin para mahuli ang killer na yon. Hindi pakiramdam. Kaya nga dahil sa mga truth ebidensyang nakuha, naniniwala akong na yang si X ang killer. Oo, naniwala ka na? Kapag binabanggit mo na si X ang killer, namamatay yung ilaw, may nagsasalita at may umaamoy. May sinasabi sa atin ng mga signs. Kung totoo ang mga supernatural, sinasabi nito na siya nga ang killer. Palagay ko ang sinasabi niya, hindi talaga si X. Sa tingin mo ba, nandito siya ngayon? Oo. Ang alam ko kasi, lagi lang natin siyang kasama. Hoy, yung mga bata ko nang bahala sa mga Russian sa Phuket. Teka, ingatan nyo sila mabuti dahil malaking pera ang mga yan. Huwag kayong papalpak. Yes, sir. Ano ginagawa mo? Hindi mo pa rin nahanap yung babae? Pumunta ang isa sa inyo sa kwarto niya para antayin siya. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya. Bigyan niyo pa ako ng isang araw. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya. Bigyan niyo pa ako ng isang araw. Kumusta? May clue ka na ba? Ito bang tape na to recorded noong October 17? Oo. Bakit? Pinatay yung babae, mga bandang 14 o 15. Sa tape na to, hinahanap pa rin nila yung babae. Ibig sabihin, hindi si X ang killer. Chief, pinalabas na po ng judge si X. Ibig sabihin, kailangan na natin siya palayain. Sa kasong to, kailangan. Pero sa mga dati, palagay ko hindi pa. Huwag ka na malungkot sa paglabas ko. Magkikita pa tayo. Alam mo, meron ka pang dapat malaman. Napakalawak nitong mundo natin. At napakadilim ng mga karagatan. May mga kapangyarihan na sa sobrang lakas ay napakahirap patumbahin. Kung naintindihan mo ako, pwede na tayo magsama. Hoy, Mr. X, walang iya ka! Hoy! Tama na! Tama na! Huwag na si. Tama na! Ayon sa ebidensya, hindi siya ang killer. Ebidensya! Mas mahalaga pa ba yung kesa sa katotohanan? Ha? Totoo yun. Hindi ko siya pinatay. Sinungaling ka! Itiwan niyo ako! Pwede ka na sana mamatay kanina, bata. Salamat ka at binigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Halika na. Itiwan niyo ako! Nung nakita ang bangkay sa Chiang Mai, may dalawang senaryo. Nagpunta ang biktima sa Chiang Mai at doon siya pinatay. O sa ibang lugar siya nagpunta.
Saka tinapos sa Chiang Mai ang bangkay. Pero ayon sa naging testimony ni Wendy, hindi naman tumatanggap ng trabaho si Ning sa ibang lugar. Kaya maaari namang isa sa kaibigan niya. Ibig sabihin nito, itong tatlong to suspect. Chief, may nakuha akong impormasyon. Sige nga. Yan ang mga molecules na nakita doon sa kahon. May nakita din kami mga lupa at damo sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Pati ang bangkay sa kahon ay meron ding mga molecules ng alikabok at ng buhangin na wala naman sa area ng temple. Tingnan niyo to. Yung muscle ng katawan niya ay nagdaan sa estado ng biglaang change in temperature. Ang ganitong klase ng environment ay bihira mangyari sa mga open na lugar. Ibig sabihin, sa lahat ng pag-aaral na ginawa ko, maraming proseso ang dinaanan ng bangkay kaysa sa inaakala natin. Temperature sa oven ba? Hindi naman. Parang pressure lang ng hair dryer. O kaya, baka pressure lang ng hangin. Sa kotse. Magkaiba ang pangyayari kaysa sa sinasabi ng investigasyon. Yung nakitang robe, wala namang bakas ng robe doon sa labas ng area. Ibig sabihin, dinala lang doon yung bangkay, tapos doon na sa temple itinali. Tama nga hinala ko. Monghe ang killer. O simpleng tao. Siguro monghe nga. Kung may isip ba naman yung killer, papatayin niya ba yung babae, tapos babiyahe pa siya ng napakalayo? Saka siya babalik ulit para itapon yung bangkay? Diba? Tama ako na hindi taga doon yung killer. Ibig sabihin yung bangkay, itinapon lang doon sa Chiang Mai, hindi sa lugar ng krimen. Tama ka. Tawagan ang lahat ng related sa kaso at ipalay detector, pati itong tatlong suspect. Nag-away pa kayo dati nitong sining? Sagutin mo ako. Apo, sir. Hindi. Apo, sir. Meron ka bang naging sama ng loob latang kay Ning? Sagutin mo ako. Apo, sir. Wala. Apo, sir. Noong October 14 at 15, nandun ka ba talaga nun sa Bangkok? Apo, sir. Apo, sir. Opo, correct, sir. Nag-out of town ka nun, di ba? Tama? Oh, Saan? Sa Chiang Mai? hindi! Sabi ko sa'yo, nasa Pattaya! Kasama ang girlfriend ko! Sino? Yung model? Tama? Oo, sabi! Nadami beses mo na akong tinatanong eh! Naiinis na ako! Ayoko na sumagot! Humarap kayo ng ibang ebidensya kay X! Bakit ako ang iniimbestigahan? Feeling nyo ako ang pumatay, ha? Wala naman kami sinabi ikaw ang killer. Sumusunod lang kami sa proseso. Tingin ko, wala lang kayong makitang ebidensya. Kaya naghahanap kayo ng pagbibintangan. At ako ngayon yun! Huwag na huwag mong hahamakin ng hustisya. Tapos na kami sa'yo. Umalis ka na. Sige, mag-post ka lang. Noong araw na yun, nasa Bangkok si Prey. Hindi siya nagpunta sa Pattaya. Sigurado ka ba? E noong mga araw bago yun? Pinipilit kasi ni Si na nasa Pattaya daw sila ni Prey. Sigurado ako. 3 sunod-sunod na araw yung shoot niya sa Bangkok eh. Eh kung diskumpiyado kayo, pwede nyo rin tanongin yung advertising director. Eto sir, number niya. Pwede niyo po siyang tawagan para malaman niyo kung anong totoo. Totoo yun. Hoy, Sake. Pwede mo ba i-play sa kanya yung footage natin nung araw na yan? Okay. Kung duda pa kayo, pwede nyo din tanongin yung may-ari ng location. Itanong nyo kung nag-shooting kami doon. Okay lang. Hop, teka. I-pause mo. Kita nyo? Nandyan sa clapboard yung date. Nakita nyo naman.
Sabi ko sa team i-check. May mga witness kasing nakakita kay Wendy at Meow. Sisilang ang kutob ko. Kasi siya lang nakikita kong walang alibay. Pero Chief, imposible. Nakapasa siya doon sa lie detector. Ayoko ding maniwalang si Singa. Dahil siya ang nagpupumilit na hanapin natin ng killer. Pero kahit na, basta, bantayan niyo pa rin siya. Sabihan niyo ako pag meron na kayong nalaman. Opo, sir. Opo, sir. Nung kulay green na jeep. Last digit, 67. Meron po akong nakitang sasakyan dito. Nasa Nakhon sa 1 Precinct. Ang may-ari po ay si Mr. Sahaswat Medhat. Sisi, sabihin mo sa buong team, mauna na sila sa kwarto ni Ning. Mancha ng dugo. Meron nakaupo dito sa backseat ng sasakyan. Hindi. Yung mga mancha ng dugo parang tumapon lang mula sa... Pabira naman!
merong kakaiba sa dugong nasa likod ng driver's seat. Pero alam ko, kay Ning lahat ang mga dugong ito. Hoy, ayos ka lang? Okay ka lang? Sir, yung dugo po dito. Mukhang dito po mismo pinatay si Ning. Okay, sige. Sige, bye. Sir, may tumawag po sa akin. May nakakita daw po kay Si. Nandun siya sa ospital. .513 yung plate number ng kotse. Suspected car, 111 siya mula sa harap ng police hospital. W15, copy to W20.
siya ng severe concussion kaya may ilang parte ng memorya niya ang mawawala simula nung aksidenteng nangyari. Magiging makakalimutin siya at magagalitin. Gano'n siya katagal makaka-recover? Hindi ko sigurado kung kailan siya ulit magiging normal. Kung hindi magtutuloy-tuloy ang treatment niya, tuluyan ang mawawala ang memorya niya. Pre, ano nangyayari? Ha? Bakit ka nandito? Umalis ka rito! Pre, anong problema? Ha? Pre, Alis dyan! Alis dyan! sabi mo sa akin nahulog ako sa hagdan. Bakit hindi mo sinabi na aksidente pala ako? Bakit, Prey? Ano bang sinasabi mo? Bakit ka nagsinungaling? Hindi ko alam ang sinasabi mo, si... Sandali lang, Prey! Ano nangyari kay Ning? Ha? Ning! Hindi! Umalis ka dyan, Ning! Sinong pumatay kay Ning? Ewan ko! Sabihin mo! Sige Hindi na! ko alam! Umalis ka na rito! Ano ba? Sinong pumatay kay Ning? Sabihin mo na! Sinabi na hindi ko alam! Ano ka ba? Sabihin mo!
mo yun! Kasalanan mo yun! Ikaw ang kasalanan! Ito ang pera. Ito. Ibigay mo yung video clip at huwag ka magsusumbong! Anong akala mo sa akin? Magbibili ng pera mo yung sekreto mo? Walang hiya ka! Bakit? Nagpapanggap ka lang. Pero ang totoo, talaga! Walang hiya ka! Hindi ko mo ibibigay! Walang hiya ka! Buisit ka. Bakit mo ako sinampal? Walang hiya ka! I love you! Kasalanan mo yun! Kung hindi dahil sa'yo, hindi mo kakaganito!ชีวิตฉันไม่เหลือใครในความมืดมิดก็มีเธอที่เป็นแสงไฟแล้ววันนี้เธอทำไมต้องมาจากกันไปถึงให้ฉันทนเดียวดายฉันจะอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อใครเหลือแต่เพียงกลิ่นกายในอ้อมกอดจากรักเธอความปวดร้าวมันเดินเข้ามาทำร้ายหัวใจให้เจ็บให้ช้ำวันคืนแต่พร่ำเพ้อใจร้องร้องให้เธอกลับมาก็เพราะฟ้าไม่เห็นใจไม่ยอมยกเว้นขีดชะตาพรากเอาเธอไปแล้ววันนี้ไม่มีเธอฉันจะอยู่ยังไงเธออยู่ไหนฉันยังรอเธออยู่ด้วยใจที่ยังรักเหลือแต่เพียงกลิ่นกายในอ้อมกอดจากรักเธอความปวดร้าวมันเดินเข้ามาทำร้ายหัวใจให้เจ็บให้ช้ำวันคืนแต่พร่ำเพ้อใจร้องร้องให้เธอกลับมาของฉันวันคืนได้ร้องร้องใจร้องร้องให้เธอกลับมา Kasama natin ngayong tanghali ang isa sa mga sikat na model na walang iba kundi si Miss Prey Onicar, kung saan ang kanyang storya ang siyang pinakausap-usapan ngayon ng bayan dahil di umano'y tinangka siyang patayin ng kanyang ex-boyfriend na si Mr. C. Sahasawas, ang dating sikat na pop singer, na siya rin mismong suspect sa pagpatay sa isang 17 taong gulang na babae. Ang buong pangyayaring ito ay atin pong maririnig live na live mula mismo kay Miss Prey. Miss Prey, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, Miss Prey, kwenta mo naman sa amin ang buong pangyayari sa naganap na insidente. Nako, hanggang ngayon takot na takot pa rin ako.
Hindi nga ako makatulog tuwing gabi. Umiinom na nga ako ng sleeping pills bago matulog. Ayun, alam niyo, napakasama talaga ni Si. Napakasama niyang tao. Buti na nga lang at nailigtas ako ng mga pulis. Kung hindi, baka naging katulad na rin ako ng mga nabiktima niya. Grabe po talaga. Miss Bray, bago mo ba nakilala yung si Si? Alam mo na ba na matagal na pala siyang suspect sa pagpatay dun sa babae? May tumatawag yata sa Baka importanteng tawag yan. Hindi naman. Oh, akala ko po kasi napatay ko kanina. Pasensya na kayo sorry. Naku, okay lang. Ano naman nasabi ng mga pulis din sa kaso?